Hello po, kumusta po kayo? Dito na naman po ako, si Master Galen upang magbigay sa inyo ng dagdag kaalaman tungkol sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay tungkol sa bawal ba daw talagang uminom ng malamig na tubig pag tayo ay galing sa bilad o yung sa matinding init at nagkaroon pa tayo ng mga heavy physical activity. Um, Naisipan kong talakayin ito dahil naitanong na to sa akin dati. Ngayon po, nung dumaan ito sa wall kong video na ito, ay naisipan kong talakayin ngayon dahil maaaring baka marami talaga sa inyo ang naniniwala sa ganitong pananaw. So, panoorin po natin tong video na dumaan sa wall ko at atin pong pag-uusapan. Kaya po, panoorin nyo po. So, eto po yung video na dumaan sa wall ko. At atin pong pakinggan, panoorin po natin. Ayan po. Huwag iinom ng tubig na malamig pag kayo ay galing initan. Why? Kasi po, dyan po nagkakaroon ng pagputok ng ating mga ugat. Lalo na po may bara. Okay? Kasi warm water pa rin po tayo. Paalala lang po, ang dami po natin ngayon heat stroke. Talaga nagmo-monitor po kasi kami. Okay? So, ayan po, no? Sinabi po sa video na bawal daw uminom ng malamig na tubig pag galing nga sa matinding init, no? At nagkaroon ka ng heavy physical activity dahil maaari daw pumutok yung ugat at kaya daw nila ginagawa ito dahil binabantayan daw po nila ngayon yung kaso ng maraming pagkakaroon ng heat stroke. Binabuti ko pong i-blurred na lang po, no, para naman po itago natin ang pagkakakilanlan niyan, no. Maaring nakasagap lang din siya ng disinformation kaya niya naibahagi rin po ito. Ngayon po, medyo i-correct po natin siya, no. So, ganito po 'yon. Ang pag-inom po ng tubig ay hindi naman po talaga totally bawal, no, na kung galing ka sa matinding sikat ng araw, no, o kaya nagkaroon ka ng heavy physical activity, ng mga strenuous activity, na at dahil sa paniniwala na baka nga daw magkaroon ka ng pagputok ng ugat, no, yung tinatawag na hemorrhage, no, hemorrhagic stroke, no, maaaring pumutok yung daanan ng dugo, yung daluyan ng dugo sa ating utak. Well, hindi po yun ganun, no, kasi po marami pong dahilan kung bakit pumuputok po yung ugat natin dyan sa utak. Ngayon po, maaaring nasabi nila po ito dahil hindi nila masyadong nauunawaan o medyo nagkaroon sila ng pagkalito doon sa tinatawag na cold shock response ng ating katawan, no? Natural po, no, sa katawan natin na pag tayo ay na-expose sa malamig, ay kumipot po yung daanan ng mga dugo natin, no, sa mga iba't ibang bahagi ng katawan natin. Lalo na halimbawa kung nag-immerse ka talaga, no, ng buong katawan mo doon sa may malamig na temperature. Dahil magdudulot po ito ng cardiovascular response, no. Ito po yung pagtaas ng blood pressure natin dahil po kumipot po yung daanan ng dugo po natin. Ngayon po, panandalian lamang po yun, pansamantala lang po yun. Hindi po yun na kayang magdulot ng paputokin po yung ugat sa ating ulo. Lalo na kung very healthy ang tao, no? Ngayon po, sinasabi naman, paano daw po kung hindi healthy? Na kung halimbawa may sakit sa puso, may high blood pressure. So, hindi pa rin niya po ganun kadali na maipaputok po yung mga daanan ng po natin, no? Daanan ng dugo po dyan sa ating utak. Hindi po yung ganun, no? Ganito po kasi yon. Ang hemorrhagic stroke o yung pagputok, no, yung mga ruptured aneurysm, no, nakukuha po yan kung halimbawa meron po tayong mga aneurysm nga po, no, tapos meron po tayong arteriovenous malformation o yung parang nagkabuhol-buhol yung ano natin, no, yung daanan ng dugo natin, yung mga maliliit doon. Halimbawa pinanganak tayong ganon, so may problema tayo sa structure, so maaaring maging dahilan din yun ng pagputok ng ano po natin, ng daluyan ng dugo sa utak po natin. May long-term na use ka ng blood thinners, no? Yung pagpapalabnaw ng dugo. O kaya naman po,
nagkaroon ka ng trauma, no? Nagkaroon ka ng aksidente, tapos nagkakaedad na, at iba pang mga genetic factors, no? At mas tataas ang risk mo, no? Kung halimbawa ikaw ay diabetic, hypertensive, smokers, no? Obese, tapos sedentary lifestyle. So yan po yung mga risk factor naman na makapagpataas ng tsansa na magkaroon ka ng mga posibleng dahilan para pumutok po yung daanan ng dugo natin, no? So hindi po yun nakukuha lang basta dahil uminom tayo ng tubig. Tapos ang mangyayari dahil daw yung mga bara-bara daw natin dyan sa daanan ng dugo ng ating utak, masyadong maano natin siguro, ma-dislodge po natin, tapos mag-cause ng pagputok ng mga daluyan ng dugo dun sa utak po natin. Hindi po yun ganon. Napaka-stable po ng mga blood clot na yan. Nakakapit po talaga yan sa wall ng ano po natin, ng blood vessels po natin, no? Hindi po yan kayang i-dislodge lang ng mabilisan dahil sa pag-constrict ng ng ano natin, ng daanan ng dugo, no? Dahil uminom tayo ng malamig na tubig, mangyayari na yun. Hindi po yun ganon. Hindi po yun ganon kadali, no? Actually, nakakatulong pa nga to kung ano, no, galing ka sa initan, galing ka sa bilad, tapos nagkaroon ka ng heavy strenuous activity, kasi po mas mapapabilis mo po dito yung hydration mo po, yung thermoregulation, no? So yung body core temperature mo mas mabilis natin mapapalamig, no? Kaysa sa iinom pa tayo ng warm water. Imagine niyo na sobrang init na ng katawan natin dahil nabilad tayo. Tapos po, ang iinumin mo mainit. Imposible naman na yung mainit na yung katawan mo, tapos uminom ka na mainit. Ang mangyayari, lalamig yung katawan mo. So, hindi ganon. So lalo na kung mga sanay na tayong uminom ng malamig na tubig, tapos galing tayo sa initan, o kaya heavy physical activity, tapos uminom tayo ng malamig na tubig, wala yan, no, na magiging reaction sa atin pag sanay na tayo sa malamig na tubig. Well, siguro kung halimbawa matagal ka nang hindi uminom ng malamig na tubig, tapos ganun na nga nangyari, bigla ka uminom ng malamig na tubig after exposure sa initan, ang mangyayari lang po, yung mga typical na tataas ang heart rate mo, tataas ng konti ang BP mo, so maaaring magkaroon ng pagbabago sa metabolic rate mo o sa digestion mo. Pero pansamantala lang po yun. Hindi po yun na magdudulot na tataas na sobra ang BP natin, magkakaroon na tayo ng arrhythmia, no? Tapos papuputokin na yung daanan ng dugo sa utak natin. So hindi po yun ganun, no? Actually, kahit nabilad tayo sa initan ng araw, tapos nagkaroon tayo ng mga heavy physical activity, so may tinatawag tayo ng mga autoregulation na dyan sa katawan po natin, no? Marami. Unang-una po yung utak na lang natin, meron yung tinatawag na cerebral autoregulation, no? Nag-a-adjust siya mismo doon sa daanan ng dugo niya, no? Pag kailangan niyang pakiputin, papakiputin niya yon. Pag kailangan niyang papaluwagin, papaluwagin niya yon. Meron pa tayong tinatawag na baroreceptor, no? Yung dito sa may leg po natin, no? Sa may carotid artery, tapos doon pa sa may daanan ng dugo, sa may puso natin, yung aorta po natin. So meron tayong doon mga baroreceptor, no? Any changes ng blood pressure, no? Any changes ng pressure. So mag-a-adjust siya, no? Kasi sabi nga natin, pag uminom tayo ng malamig na tubig, maaaring mag-increase yung blood pressure natin pansamantala. Pero i-regulate agad yun ng baroreceptor natin, no? Kung makarating pa sa utak, i-regulate pa rin yun ng utak po natin. So hindi po yun basta-basta mangyayari. Meron pa din tayong tinatawag na yung pagka-control ng temperature po natin, no? Yung dun sa may utak natin, yung hypothalamus. So kung malamig ang katawan natin, ang gagawin ng hypothalamus, papabilisin niya yung metabolic rate natin para uminit. Ngayon naman, kung mainit yung katawan natin, papabagalin niya yung metabolic rate ng katawan natin para mag-cool down naman yung lumamig naman konti yung temperature ng katawan po natin. So may mga sariling pamamaraan yan. Pati yung daanan ng dugo po natin, may mga nagre-regulate din dyan, no? Kung kailangang paluwagin, pasikipin. So ginagawa niya rin yan. Halimbawa kung pag inom mo ng malamig na tubig, sumikip yung daanan ng dugo mo. So mag-a-adjust yun, no? Hindi po yun
Hindi po yun one time na mangyayari po yun. Usually nga sa pag-ano po, no, sa ano po to, sa ano natin, pag nagkakaroon ng heat stroke ang isang tao, mas maganda nga po yung malamig, no? O kung yung iba, pinupunasan na malamig, pinapainom, kasi mas mabilis po yung recovery, mas magkakaroon ng mabilis na cooling effect, at mas mabilis na mare-rehydrate yung katawan po din natin. So, ganun po yun, no? Kaya po, yung ganitong pananaw po natin sa pag-inom ng malamig na tubig, ano po natin, no? Itigil na po natin yung ganung pananaw, no? Well, kung hindi ka umiinom ng malamig na tubig, galing ka sa initan, uminom ka lang po ng tap water, okay lang po yun. Wala namang mawawala, no? Kung uminom ka naman ng malamig, wala rin mawawala po sa inyo, no? So, hindi po yun magdudulot ng pagputok ng ugat po natin. So, sana po, sa maikling video na ito ay may natutunan na naman po kayo. Ako po si Master Galen uli. At kung may mga dagdag pa kayong katanungan at nais bigyan ng liwanag kahit ano pong tungkol sa medical na aspeto, maaari nyo po akong i-message sa aking Facebook page na Master Galen PMS Official, o kaya naman po comment kayo dito sa comment box at pipilitin po natin na masagot po natin lahat ng katanungan ninyo. Hanggang dito na lang po. Paalam pansamantala. Kita-kita uli tayo sa next video.